Good day everyone. Today we will discuss the Lean Six Sigma. Risk comes from not knowing what you're doing. Hindi mo matatawag na risk ang pagbuo ng isang negosyo kung alam mo yung mga process na kailangan sa paggawa. Big businesses start small. Yung mga business na nakikita nyong mga mauunlad ngayon, yung mga business na malalaki, nagsimula lang din sila sa maliliit na business, maliit na kapital hanggang sa napalago na lang nila. The Lean Production. Lean production is a methodology of increasing the speed of a process within a business by cutting out waste. By the word increasing the speed, pinapabilis niya yung paggawa ng produkto or serbisyo by eliminating or cutting out waste. Tinatanggal niya yung mga hindi kailangan sa isang business. Pag-usapan naman natin kung ano yung waste. Waste is any part of business which doesn't add any value. Katulad nga na sinabi ko, kung ano yung mga bagay na hindi nakakatulong or nagiging hadlang pa sa business mo, yun yung mga waste. Yun yung mga kailangan mong alisin. Isa din sa waste yung mga bagay na hindi nakakapagbigay ng profit sa business mo. Lean thinking originated at Toyota from its production system. The original ideas were formulated by Sakichi Toyoda in the 1920s and 1930s, but only made the leap to full implementation in the 1950s. The 8 ways in lean production. Gawa natin yung 8 ways sa lean production ng acronym, which is Team Woods. T for transportation, I for inventory, M for motion, W for waiting, O for overprocessing, the other O is overproduction, D is for defects, S is for skills. Doon muna tayo sa transportation. Moving items or information. Sa transportation, dapat alisin natin yung mga bagay na nagiging hadlang sa pag-transport natin ng mga, sabihin nating data or mga raw materials. Kailangan iisipin natin maigi kung saan plaplanuhin na natin kung saan tayo bibili ng mga raw materials, kung malapit lang ba to sa pagtatayuan natin ng business. Tapos yung mga data na kung paano ka makakapunta doon ng mas mabilis. Yung mga ganun. Sa inventory naman, items or information that customer has not received. Sa inventory, dito yung mga items, yung mga, kunyari, nakagawa ka ng maraming produkto, tapos naitambak mo lang dun sa inventory mo, hindi mo na ibigay sa mga customer mo, hindi mo na ibenta. Isang malaking waste na yon sa business nyo. Kasi nga, yung inventory, pwede ring maging workspace yan. Kung marami nakalagay sa inventory mo, hindi ka makakagalaw ng maayos sa pag-process ng mga product mo. Motion, excessive movement within workspace. Sa motion naman, kailangan sa bawat gawain may mga naka-assign. Tapos kung ano lang yung mga kailangan mong gawin, yun lang ang gagawin mo. Huwag kang gagawa ng, katulad nga dito, huwag kang gagawa ng excessive na movement. Kunyari ang gagawin mo lang is papirmahan yung papel. Kailangan papirmahan dun sa pinaka-boss nyo. Tapos gagawin mo, papasa mo pa sa kasama mo or kung ano-ano pa iuunahin mo bago mo papirma. Kailangan palang pirmahan yung papel na yun para ma-process na yung isang gawain. Yung mga ganun. Waiting for information or items to arrive. Kailangan i-cut off sa business yung waiting. Kasi nga, ang lakas mag-consume ng time kapag mahabang oras mo hinihintay yung mga data na dumating sa'yo. Kung pwede namang maibigay na agad. Overprocessing. Doing more work than necessary. By the word process, di ba sa paggawa ng isang produkto may mga process yon. Matatawag mo overprocessing ang isang bagay kung yung ginagawa mong produkto is talagang high quality, which is maganda naman yung quality ng produkto mo, pero dapat meron kang standard sa paggawa ng produkto mo. Kung ganito lang, huwag ka nag-overprocess kasi pangit sa business, malakas kumain ng oras, then kapag maganda yung quality, mas malamang nun is madami yung puhunan na ginamit mo doon.
overproduction. Doing work before it is needed. Sa overproduction is dito yung sinasabi ko kanina na marami ka nang ginawang mga produkto kahit hindi pa naman kailangan, which is matatambak lang sa inventory mo. Maraming pwedeng mangyari sa inventory, pwede kang masiraan ng produkto, pwede kang yung pagkatambak nun, hindi umiikot yung kapital mo, hindi umiikot yung pera mo, which is waste talaga sa isang negosyo. Defects, mistakes and errors that need to be reworked. Dito sa mga defects, yung mga produkto na may sira, yung mga kailangan ayusin ulit, yung mga kailangan i-rework, kumbaga. Skills, not using workers to fullest of abilities. Dito sa skills, kunyari meron kang ikaw yung boss, tapos may may kaibigan ka na tauhan mo. Tapos meron kang hindi mo naman ganong ka-close na tahimik lang na employee mo. Tapos pinipili mo lagi yung kaibigan mo na gumawa ng mga produkto mo dahil kaibigan mo. Pero hindi mo alam yung isa palang employee na hindi mo kakilala is mas magaling dun sa kaibigan mo. Yun yung sample sa skills, sa ways sa skills. Maganda pala yung skills nung tahimik na employee pero hindi mo nakikita kasi nakapokus ka dun sa mga kakilala mo lang na gumagawa, which is mali talaga sa isang business. Ano-ano nga ba ang mga nakapaloob dito sa Daling Toolbox? Isang re-report ko dito ay yung 5S. Sinundan ito ng GAT Production, Full System at ang Kanban na i-report din ng aking ibang mga kagrupo. Ano nga ba ang 5S? 5S stands for Sort, Set and Order, Shine, Standardize, and Sustain. Itong mga to ay nanggaling sa bansang Japan na may salitang Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, and Shitsuke. So talakayan natin dito is yung 5S. Ang unay natin sa kanila is yung Sort or Seiri kung tawagin. Kalinisan, ganun. Ang sinasabi dito is remove unnecessary items from each area. Keep only what is needed. So, kung meron naman kayo, halimbawa, marami kayong gamit sa kwarto nyo, tapos di nyo na alam kung saan nakalagay, meron kayong sapatos na dyan, or mga di nyo nagagamit na bagay. So, mas mabuti kung tatanggalin natin yun. Mas maliwalas sa mata, nakakatanggal din ng stress at nakakadagdag na relax kung maliwalas ang kwarto mo or surroundings nyo sa inyo. So, ang maganda dito is i-keep mo na lang kung ano yung mga kailangan. Kaya ng kumot, kutsyon, ganyan. Or mga any essentials na kung halimbawa isa kwarto, pang kwarto lang. So, next natin dito sa 5 is set in order or Seiton kung tawagin. Ang meaning dito is a place for everything and everything on its place. Organize the work area. Each item should be easy to find, use, and return. So, mas maganda nga kung sa gaya ng sabi nito, everything and a place for everything and everything on its place. Easy to find, use, and return. So, mas maganda nga kung organize yung paggagawa natin or organize yung ating, kung kahit di man sa negosyo, sa ating bahay na lang. Mas maganda kung pang kama, pang kwarto is pang kwarto lang, yung pang banyo is pang banyo, pang garahe is pang garahe. So, mas madali ka nga naman makakatrabaho nito. Gaya ng sinasabi ko, pang garahe is pang garahe. Pangit naman kung matatagpuan mo yung yabi nyo sa may kusina nyo, ganun. So, mas maganda kung saan mo ko kinuha, doon may babalik. Kaya nga sinabi dito is a place for everything and everything on its place. So, the third S na tatalakay natin is ating Seiso or cleanliness. So, it means na it recommends not only keeping work areas clean, but also taking care of maintenance tools. So, pangit naman kung purul-purul na yung mga yabi natin, yung kutsyon natin, sira-sira na, di ba? So, mas maganda kung hindi lang malinis, pero ano pa, nami-maintain mo pa yung kagandahan na ito. So, this is the first step nga towards self-maintenance, as cleaning is often an opportunity to detect premature wear and tear or anomalies. So, para ma-detect mo din kung may anomalya or may defect na kailangan ayusin, hindi lang pwedeng linisin mo lang, kailangan gawin mo din para mas okay yung gagawa mo or mas safe ka pa para sa next mong gagawin sa bagay na to. So, Seiso is clean. Kailangan natin malinis at the same time, maintenance na din sa ating gamit. So, dito na tayo sa fourth S natin. Ito nga yung standardized or Seiketsu ang tawagin.
Seiketsu is the fourth step of the 5S methods. It means standardized cleanup. It derives from the one-time seiso step, which made the factory shiny clean, and set the standard for cleanliness. Seiketsu makes it possible and feasible to live up to that standard. So, dako tayo sa huling S na tatalakayin natin ngayon. So, ito nga yung sustain or shitsuke. Shitsuke is the fifth and final step of Lean 5S method. It means sustain or sustain discipline. So, kanina talakay natin yung kalinisan, yung pagka-organize ng mga tao sa kanilang sarili at maging sa kanilang mga negosyo. So, shitsuke is a Japanese word that carries wealth of a cultural meaning. So, ang mga tao sa Japan is hindi lang pala malinis, hindi lang pala organized. May disiplina din pala sila. Kasi kung mapapansin nyo nga naman, kahit sa kanilang kanto-kanto lang, wala kang makikita kahit na upos ng sigarilyo or mga kalat ng chichirya, ganun. Kahit sa kanal nila, malinis yung kanal nila. So, kailangan ng disiplina nga naman talaga ng isang tao. So, sabi nga dito, discipline and training imposed upon a person. So, sabi din sa kanila dito is, children are taught by their parents to brush their teeth after every meal. So, kailangan sundin ng mga bata yon kasi may disiplina sila sa katawan nila. Hindi lang sila malinis. So, madisiplina pa. Yan ang minimining ng sustain or shitsuke kung tawagin natin. JIT production. Just-in-time production minimizes the time, labor, and materials in the manufacturing process. This system ensures that goods are being produced only as they're needed. The desired outcome is a streamlined production system that maintains a minimal amount of on-site raw materials, minimal wait times in the production process, and small batch sizes. Yung pag-manufacture doon ng just-in-time ay isang strategy na nagdalayang bawasan yung mga basura o pataasin yung efficiency sa pamamagitan ng paggawa ng mga goods kung kinakailangan lang. Tapos, pinapalit ng strategy na to yung mga gastos at inventaryo sa mga storage needs. Ina-align ang mga orders na raw materials sa mga schedule ng production base sa actual na pangailangan ng customer sa halip na manghulang ano yung mga need ba ng customer. JIT production uses the principle of pull system. Isang lean na manufacturing strategy na umaasa sa pangailangan ng customer upang napadali yung production ng mga goods. The benefits within JIT system are low working capital since inventory levels are quite low. Reduction for needed space and materials for handling goods since there is no filling up of too many stocks in the process. Mga benefits na ilimatahan nito yung mga sobrang production, pinapasimple nito yung mga proseso at pinapalit yung oras ng paghihintay. Tapos, flexible sila na umaangkop sa mga pagbabago ng pangangailangan ng customer. The main pitfall with a just-in-time system is that an interruption to the system can quickly shut down the process since there is no buffer built into the system. Ang pangunahing panganib ng just-in-time o JIT system ay ang kahinaan nito sa mga pagka-delay dahil walang mga nagpo-provide ng protection sa mga mahirap na sitwasyon o labis na inventaryo. At yung mga delay, gaya ng pagka-delay sa supply chain ay maaaring makahinto sa bawang proseso ng production. Pull system. A pull system is a method for controlling the flow of resources through a process. The goal of such a system is to replace only what has been consumed at the optimal time. It is called pull system because resources are pulled into the pipeline only as they needed or requested. This differs from a push system which attempts to use forecasts and schedules to drive the flow of the production. This system requires constant and precise monitoring of demand, which is done using Kanban. Kanban, signal or visual control are used to trigger materials and information movement or production execution through a pull system. The goal for this system is to support continuous flow, make one move one. The Kanban pull system is a way of synchronizing the material and information flow of disconnected process to enable just-in-time production. Yung
Pinapakita dito sa pull system kung paano yung pag-control ng flow ng resources at sinasabi rin dito na saka lang sila gagawa pag kailangan na or pagka may pa-order na sila. Push system versus pull system. Push system, make all we can just in case make to stock. Production is approximated based on anticipation, inventories are high, there is a waste. Pull system, make what needed when needed, make to order. Production is precise based on actual consumption, inventories are low, waste is reduced. Dito sa push system versus pull system, pinapakita dito sa push system na sobrang taas nung stocks nila kasi gawa ng mga products kahit wala naman wala naman silang mga pa-order ganun. So sobrang taas nung inventories nila. Doon sila nagkakaroon ng waste sa kanilang company. Hindi kagaya dito sa pull system na pinapakita kung paano yung pag-control ng flow ng production, tapos hindi sila yung gawa ng product. Saka lang sila gagawa ng product pagka kailangan na or may mga pa-order na sila. Kanban. Kanban is scheduling system for lean manufacturing. Taichi Ono, an industrial engineer at Toyota, developed Kanban to improve manufacturing efficiency. Ano nga daw ba ang Kanban? Ang Kanban ay inimbento ni Taichi Ono, ang engineer sa Toyota. Kaya na-develop ito para ma-improve daw ang efficiency sa paggawa ng mga sasakyan nila. A goal of the Kanban system is to limit the build-up of excess inventory at any point in production. Limit on the number of item waiting at supply point are established and then reduced as inefficiency are identified and removed. Ang goal daw ng Kanban system is to limit the build-up of excess inventory sa production nila at limitahan daw yung number ng item na naghihintay o yung supply na nasa point area nila. The Six Sigma. Sigma is a statistic concept that represents how much variation there is in a process relative to customer specification. Sigma value is based on defect per million opportunities DPMO. Six Sigma is equivalent to 3.4 DPMO. The variation in the process is so small that the resulting products and services are 99.99966% defect-free. Ang sigma ay isang konseptong statistical na nagpapakita kung gaano kalaki ang pagkakaiba-iba ng isang proseso kumpara sa mga inaasahan ng customer. Ang sigma value ay nakabatay sa defect per million opportunities. Ang Six Sigma ay katumbas ng 3.4 DPMO. Ibig sabihin, napakaliit na pagkakaiba-iba ng proseso kaya 99.99966% ng mga produkto o serbisyo ay walang depekto. Six Sigma is a data-driven methodology that provides tools and techniques to define end value in each step of the process. It is method that focuses in improving the quality of the process in a business structure. This increases the bottom line profit. Started at Motorola Corporation in the mid-1980s when the company discovered that product within a hyper-fast chain. The made in through the production process defect-free rarely failed in actual use, resulting the higher customer satisfaction. Popularized the General Electric, former CEO Jack Welch's commitment to achieving Six Sigma capability. Realized $12 billion saving over 5 years. Six Sigma is a quality program that improves your customer experience, lower your costs, and build better leaders. Six Sigma ay isang paraan para pabutiin ang proseso ng isang negosyo gamit ang datos. Layunin nito na mabawasan ang mga depekto para tumaas ang kita at masiyahan ang mga customer. Halimbawa, sa Motorola, nalaman nila na kapag walang depekto ang produkto mula sa simula ng paggagawa, mas kaunti ang reklamo mula sa customer. Sa General Electric, ginagamit ang Six Sigma para makatipid ng 12 billion sa 5 taon. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga pagkakamali sa kanilang proseso.
DMAIC. This method is used to improve the current capabilities of an existing process. This is by far the most commonly used methodology of Sigma improvement team. DMADB. This method is used when you need to create or completely redesign a process, product, or service to meet customer requirements. DMADB teams are usually satisfied by senior manager and Six Sigma expert. DMAIC. Kung ang isang kumpanya ay may problema sa mabagal na proseso ng pagde-deliver ng produkto, gagamitin nila ang DMAIC para ayusin at pabilisin ang sistema ng pagde-deliver. DMADB. Kapag ang kumpanya ay naglulunsad ng bagong produkto at kailangan bumuo ng bagong proseso para sa produksyon nito, gagamit ang DMADB upang matiyak na ang proseso ay naaayon sa pangangailangan ng mga kliyente. DMAIC. Define, Measure, Analyze, Improve, Control. This method is used to improve the current capabilities of the existing process. This is by far and the most commonly used methodology of Sigma improvement team. Define. Identify problem within the system process. Measure. Collect data from the process for problem occur to verify its current performance. Analyze. Scrutinize the business process to reveal the root cause of the problem and variation. Improve. Develop gap closure action. Test and implement change based on root cause being analyzed. Control. Full implementation of improvements to sustain and gain. DMAIC ay isang paraan para mapabuti ang kasalukuyang proseso. Narito ang mga bawat hakbang. Define. Tukuyin ang problema. Measure. Kumuha ng datos para malaman ang kasalukuyang takbo ng proseso. Analyze. Alamin ang pinagmulan ng problema. Improve. Gumawa at subukan ang mga solusyon para ayusin ang problema. Control. Ipatupad ng buo ang mga solusyon para mapanatili ang pag-unlad. Halimbawa, kung ang isang pabrika ay mabagal ang produce ng produkto, gagamitin ang DMAIC para tukuyin ang issue, suriin ang datos, hanapin ang ugat ng problema, magpatupad ng solusyon at tiyaking tuloy-tuloy ang magandang resulta. Define. In this space, we use a tool called Voice of the Customer, VOC. VOC represents the needs and requirements of our customer. Our VOC show the following: customer expected for delivery, the correct product selection, and a knowledgeable distribution team. Measure. We wanted to determine why customers did not like our company, so we performed data collection. We found out that we took 50% longer to deliver products than our competitor. We began to focus on reducing the time between order entry and the final delivery of the product. Analyze. So, we identified the problem, slow delivery. We then asked the question, why was our delivery so slow? Our analysis produced the following cause: inaccurate sale plans, issue with our safety stock, issue with vendors' delivery performance, falling behind on the manufacturing schedule. Improve. We began to focus on solving this problem. We began having monthly reviews to ensure our in-demand products stayed in demand. Another thing we focused on was to order and provide the customer with the product they wanted. Control. We created plans to monitor sales on our best-selling 30% of product. Each year, we would review how well in the products did and replace in between different topics if was falling out of demand. The word of Lean Six Sigma. Lean focuses on eliminating waste, thus improving speed and efficiency. Six Sigma focuses on process improvement by eliminating defects, thus improving quality. Combining the two, which is called Lean Six Sigma,
it solves all issues within a system, thus ensuring profits for business. Lean Six Sigma, na pinagsamang paraan para pabutihin ang proseso ng negosyo. Lean, tinatanggal ang mga bagay na hindi kailangan para bumilis at maging mas epektibo ang trabaho. Six Sigma, tinatanggal ang mga depekto sa proseso para mapabuti ang kalidad. Halimbawa, kung may pabrika na mabagal ang produce at maraming sirang produkto, gagamitin ang Lean Six Sigma para mapabilis ang trabaho at mabawasan ang depekto. Sa ganitong paraan, tataas ang kita ng negosyo. The benefits of Lean Six Sigma: increase in profit, employee development, standard and simplified process, value to customers, reducing errors.